Sa kabila ng mga pahirap at pasakit ay maaari pa rin maging masaya dahil sa pag-asang nanggagaling sa awa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay joy. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Bago po tayo magpalalim, ay nais ko pong pasalamatan mula sa kaibuturan ng aking puso lahat ng mga taga-Goa, Camarines Sur, at lalong-lalo na sa pangunguna ng kanilang alkalde na si Mayor Marcel Pan, ganoon din ang kanyang may bahay na si Tita Ruby, sa pag-organize ng napakaganda at napakamatagumpay na spiritual recollection as part of the moral formation ng kanyang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong paghahanda at sa inyong pakikibahagi sa ating ginawang recollection. Mga kapatid, ngayong linggong ito ay Laetare Sunday. Ayan, makikita na naman natin na ang mga pari ay nakasuot ng kulay rosas, ang altar ay kulay rosas, sapagkat ito ang kulay ng kagalakan. Laetare means rejoice. It means joy. Sa gitna ng ating paglalakbay, ng ating pagtitika, ng ating pagsakripisyo, pag-aayuno, pagdarasal, pagkakawang gawa, ay mayroon bang tila ba oasis, bukal ng kagalakan? Ito ba'y parang isang breaker, no? In the midst of the journey, ay mayroong galak na nagpapaalala sa atin, mga kapatid, that we can still find joy despite our sufferings, despite our sacrifices, our sorrows and pains. Pwede pa rin tayong makatagpo ng kagalakan. Siguro ito'y isa sa mga dahilan kung bakit inilagay sa gitna ng ating paglalakbay ang Laetare Sunday. At sa ating gospel, ngayong araw na ito, ibinibigay sa atin yung dahilan
kung bakit meron tayong rason o dahilan ng ating kagalakan. The reason for our joy. At ano po yun? Siyempre, si Jesus, ang kanyang pag-ibig. At narinig natin sa gospel today, yung kinakanta nating very famous, "For God so loved the world, that He gave His only Son." Yon ang bukal, yon ang pinagmumulan ng ating malalim na kagalakan. Pag sinabing kagalakan, it's not mere happiness. Kasi ang happiness ay nakabase sa panglabas ng ating pagkatao. Na kinakailangan maging mabuti, maganda ang nangyayari sa labas ng ating sarili para maging masaya tayo at tila ba pabor ang labas sa atin. Kapag sinabing joy, kagalakan, ito'y nanggagaling sa ating kalooban. Because joy is coming from that presence of God, no? Sa buhay natin. Kaya nga, yung galak ay higit na malalim dahil ito'y nanggagaling sa ating conviction about the presence of God. At ito'y sinasabi sa ating gospel, gayon na lamang kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is the source of our joy. This is the source, pinagmumulan ng ating galak dahil sa pag-ibig ng Diyos. At napakahalaga, mga kapatid, no, na maunawaan natin na itong galak na ito ay nanggagaling sa pag-asa. Dahil ang pag-asa natin ay ang pag-ibig at awa ng Diyos. If we believe in the mercy and love of God, we will be filled with sure hope, pag-asa. At kapag tayo puno ng pag-asa, tayo mapupuno ng galak. Sabi nga ni Chiara Lubich, isang founder ng Focolare Movement, sabi niya as she interpreted itong Espe Salvi ni Pope Benedict XVI, sabi niya, if you have faith, then you have hope. And if you have hope, you live differently. Ano yung difference na yon? Kaya mong maging masaya sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kabiguan, sa kabila ng mga pagsasakripisyo sa buhay. Why? Dahil yung galak na yon ay nagagaling sa pag-asa. At saan nagagaling pag-asa? Sa pananampalataya. Saan? Sa Diyos ng pag-ibig. Sa awa, sa habag, sa malasakit, sa pagmamahal ng Diyos. The mercy of God is the sure source of our hope. And sure hope is the sure source of our joy. Kaya nga mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, sana makita sa atin yung galak dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, sa kanyang pagmamahal sa atin. And we believe na hindi matatapos sa pagpapakasakit ng Panginoon. We believe that Jesus is alive. Buhay si Jesus. Kaya nga itong paglalakbay ng Kwaresma, no, ay nagpapaalala sa atin. Baka kasi sa dami na ng mga sakripisyong ginawa natin, baka kasi akalain nating patay ang Diyos. Mga kapatid, buhay ang Diyos. Buhay ang kanyang pagmamahal. Buhay ang pag-asa. At ito ang pinagmumulan, ito ang pinanggagalingan ng ating galak sa araw na ito at sa mga susunod pa. Kaya nga mga kapatid, sana ngayong Laetare Sunday, magsuot ng rosas, pero higit dyan, magsuot ng ngiti. Ngiti na ibabahagi sa kapwa, sapagkat ang ngiti na yan ay galing sa pag-asa. Pag-asa na galing sa pananampalataya. Pananampalataya sa pag-ibig at awa ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa galak na iyong kaloob sa amin. Salamat sa pagmamahal at awa na nag-uumapaw sa kabila ng aming pagkamakasalanan, sa kabila ng aming mga kahinaan at katigasan ng puso. Naway kami panatilihin mo na umaasa at nagagalak sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.